Dumating ang araw ng pagpunta namin sa foundation na matagal na sinusuportahan ng pamilya Pueblo. Let's go? Iyaya sa amin ni Lola nang maayos na namin ang lahat ng kakailanganin namin papunta doon. Habang palabas kami ng bahay ay napansin ko pagkakabusangot ni Belle. Bakit ka nakasimangot? Nagtatakang tanong ko dito. Mas lalo lamang humabang nguso niya. Napailing-iling pa to. Wala, malungkot na sagot niya sa akin. Dahil sa kanyang naging reaksyon ay nginisahan ko siya. May crush ka no? Tapos may girlfriend. Pang-aasar ko pa sana sa kanya. Ang kaso ay mas lalo itong napasimangot. May crush ako pero hindi kami pwede. Malungkot na sabi pa niya sa akin bago siya tamad na tinahakandaan palabas ng bahay. Hindi pa man nakakaabot si Belle sa may pintuan ni kaagad na tong nagulat sa biglaang pagdating ni Axel. Hinihingal pa ito dahil sa pagmamadali. Mabilis niyang sinalubong si Belle at saka ito hinalikan sa noo. Nakahabol ako baby. Nakangiting sabi niya kay Belle na ikinagulat ko. Alam ko naman kung gaano sila ka-close na magpipinsan pero may kakaiba kasi sa kanilang dalawa. Kita kong paglingon ni Belle sa akin. Kita kong takot sa kanyang mga mata. Ako ang nakaramdam ng hiya dahil sa tingin nila sa akin ni Axel. Mauuna na akong lumabas. Naiilang na paalam ko sa kanilang dalawa. Napahawak ko sa aking dibdib pagkalabas ko ng pinto. Hindi ako halos nakahinga ng maayos habang nasa loob ako kanina. Naabutan si Judah, nakatalikod to sa akin habang may kausap ito sa kanyang cellphone. Hinayaan ko na lamang siya kaya naman naglakad na ako papunta sa van. Yun lang ang gagamitin naming lahat papunta sa foundation. Hindi pa man din ako nakakasampa ay naramdaman ko ng paghawak sa akin ni Axel. Can we talk, Sheila? Seryosong tanong niya sa akin. Hihilahin niya sana ako pabalik sa bahay para makausap ng maayos. Nang mabilis na humarang sa amin si Judah. Lumapit siya sa akin at saka siya kaagad na pinulupot ang kanyang braso sa aking bewang. Hands off bro, utos niya sa pinsan. Napabuntong hininga na lamang si Axel. Kaagad akong binitawan habang bigong dumiretso sa van at nauna ng upo doon. Bumaling kaagad sa akin si Judah. Ano problema? Seryosong tanong niya sa akin tukoy sa paglapit ni Axel. Kaagad akong napailing. Wala naman, may hinang sagot ko sa kanya. Nagtaas siya ng kilay. Alam ko meron. Laban niya sa akin kaya naman napakagat ako sa aking pang ibabang labi. Wala, gihit ko pa din sa kanya kaya naman mabilis niya akong inirapan. Whatever, inis na pagsolo niya. Tinalikuran niya ako at kaagad siyang sumigaw para tawagin si Belle na nasa likod ko na ngayon. Nilingon ko din ito kaya naman nakita kong takot sa kanyang mga mata. Tipid ko siyang nginitian. Tara na, yaya ko sa kanya kaya naman naiiling siyang tumango sa akin. Pumasok ako sa van at nakitang bakanting upuan sa tabi ni Axel. Bala ko sanang doon umupo para makausap siya nang kaagad ako napasigaw nang hilahin ako ni Judah pabalik. Dito ka uupo sa tabi ko. Seryosong sabi niya at kaagad akong pinwesto sa katabi niyang upuan. Tahimik kami sa buong biyahe. Hindi din naman nagtagal ay nakarating din kami kaagad sa foundation. May inihandang event ang pamunuan nito para sa pagbisita ni Lola. Pagkabukas ng pinto ay kaagad na sumalubog sa amin ang sabay-sabay na pagbati sa amin ng mga bata. Iba't ibang range ng age ng mga bata doon. Ang ibang caretaker ay may hawak pa mga sanggol. Dumiretso kami sa covered court na si Lola din na nagpagawa para sa mga bata. Hindi na walang tingin ko sa mga batang yun na todong ngiti sa akin. Napangiti ako at kaagad na nanggigigil. Ang daming cute, nakangising bulong ko. Thank you. Sabi ni Judah na ikinagulat ko. Ha? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Ngumisi siya. Sabi mo cute ako. Pagmamayabang niya pa sa akin. Hindi man lang siya ngumiti habang sinasabi yun. Seryoso pa din. Humaba ang nguso ko. Sabi ko yung mga bata. Sila yung cute. Laban ko sa kanya pero inirapan niya lamang ako. Mga bata. Mapano yung sabi niya pa? Kunwari ka pa. Alam ko namang cute din ako. Inis na pamimilit niya sa akin. Marina kong umiling. Hindi ka naman cute, gwapo ka. Pero hindi ka cute. Wala sa sarili kong paliwanag sa kanya. Nang ma-realize ko yun, kaagad kong naramdaman ang pag-init ng aking pisngi. Tumaas ang kilay ni Judah. Nakangis ito nakatingin sa akin. Nangaasar pa. Papasok na ako. Nahihiyang paalam ko sa kanya at saka ko nagmadaling iwanan at lagpasan siya. Sa isang malaking round table kami pinaupo ng organizer. Nandoon na rin sina Axel at Belle na makahulugan pa ding nakatingin sa akin. Nagsimula na magsalita ang MC sa may harap. Nagugutom na ako.
Pagod na sabi kong kaupo lang na si Judah. Nagulat ako. Gutom ka na? Nabulol pang tanong ko sa kanya dahil sa pagkailang. Tinaasan niya ako ng kilay bago siyang makbay sa akin. Dahil sa suot kong sleeveless ay ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang palad sa aking balikat at braso. Marahan siyang tumango pagkatapos ay kinindatan pa niya ako. Nilapit niyang mukha niya sa tenga ko para bumulong. Gusto mong ikaw ang kainin ko? Pangasa niya sa akin kaya naman ramdam na ramdam kong pagtayo ng aking balahibo. Tumahimik na lamang ako. Nag-umpisa ng program. May mga batang nag-perform ng kani-kanilang talent. May mga palaro dito. Bago pa i-anunsyo na pwede nang kumain. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang biglang bumaling sa akin si Lola. Sheila, kumanta ka nga para masaya? Pangasar pa niya na kagad na ikinalaki ng aking mga mata. Po? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Hindi yun makapasok sa aking sistema. Kaagad ako nakaramdam ng kaba. Sinimangutan ako ni Lola. Ang sabi ko, kumanta ka doon. Turo pa niya sa harapan. Umiling-iling lang ako pero masyadong desidido si Lola. Naku Lola, hindi po ako marunong. Nakangisip ang pagtanggi ko sa kanya kahit ang totoo'y kinakabahan na talaga ako sa gusto niyang mangyari. Pinalakihan pa niya ako ng mata. Ayaw mo? Pagbabantaan niya sa akin. Nilingon ko si Judah para sana humingi ng tulong sa kanya pero mas lalo lamang bumagsak ang balikat ko nang hindi man lang niya ako nilingon. Mukhang wala talagang balak na tulungan ako. Sa huli wala na akong nagawa kung hindi yung pumayag sa gusto ni Lola. Pakaramdam ko'y sobrang pula na ng pisngi ko kahit sa sobrang hiyang nararamdaman. Bago pa man ako tumayo muling lumapit si Judah sa akin para bumulong. Sing for me. Paus na sabi niya kaya naman nanindig ang aking mga balahibo dahil sa sobrang manly ng kanyang boses. Mas lalo ako napangiwi nang muli na namang nabuhayan si Belle. Go sister-in-law! Sigaw pa nito't kagad na sumigaw. Sinamaan ko siya ng tingin pero ngiti-ngiti lamang siya sa akin. Lumapit ako doon sa batang lalaki na may hawak na gitara. Kahit papano naman ay alam kong tumugtog nun. Tipid ko siyang initian. Pwede ko bang mahiram? Nahihiyapan tanong ko sa kanya. Pero kaagad niya akong initian. Opo, Mrs. Pueblo. Masayang sagot pa niya sa akin. Nahihiya akong umupo sa gitna. Bayolente akong napalunok nang muli akong mapatingin sa aking table. Diretsong tingin ni Judah sa akin. Sing for me. Paulit-ulit na tumakbo yun sa aking isip. Inanunsyo ng MC na kakanta ko kaya naman nagpalakpakan ng mga bata. Hindi pang batang naisip kong kanta pero para kay Judah to. Habang kumakantay napatingin ako kay Judah. Titig na titig din to sa akin. Nag-iwas din ako kaagad dahil hindi ko kinayang lalim ng titig niya. Tumingin ulit ako sa kanya at ngayon seryoso siyang nakatingin sa akin habang nakahalukip-kip at pinaglalaroan ng ibabang labi niya. Dahil sa chorus na ay napapikit ako't dinama ko na lang ang bawat lyrics. Siguro nga, I'm willing to sacrifice everything basta para kay Judah. Matapos ang kanta ay kaagad akong bumaba. Nagpalakpakan na sila. Sinalubong ako ng nakakalokong ngiti ni Belle. Napanguso ako at saka siya sinamaan ng tingin. Kanina lang ay parang hindi maipintang mukha niya. Hugot? Sigaw na kantsaw pa niya sa akin sa bitawa. Hindi ko siya pinansin. Maging si Lola ay sinalubong din ako ng ngiti. Ang ganda pala ng boses mo, Iha. Puri pa niya sa akin kaya naman uminit ang aking magkabilang pisngi. Salamat po. Nahihiya pang sabi ko sa kanya. Ako din no kabataan ko. Biglang kwento ni Lola. Pero hindi ko na narinig ang pinagsasabi niya dahil sa tingin binibigay ni Judah sa akin habang papalapit ako sa upuan kong katabi niya. Nang makaayos na ako ng upoy agad siyang humilig sa akin at ayan na naman ang labi niya sa tenga ko. Kailangan ba talaga nakadikit yun? Kinilabutan ako at biglang may kung anong kumiliti sa loob ng aking tiyan nang magsalita siya. Ouch, tinamaan ako. Natatawang sabi niya. Agad ako bumaling ng tingin sa kanya. Nakipagtitigan ako pero bumaba ang tingin ko sa pagkakagat labi niya. Para sa akin nga, sabi niya ng tinukoy ang kanta. Nilibot namin ang buong foundation after ng program. Gusto daw makita ni Lola kung ano pang pwedeng gawin doon at idagdag para mas lalong gumanda. Okay ka lang? Tanong ko kay Belle na magkaroon ako ng tiyempo. Tumango lang to. Sorry, hindi pa ako makakapag-share sa'yo ngayon. Pero, sabi niya na agad kong pinutol. Okay lang, naintindihan ko naman. Basta pag kailangan mo ng kausap, lagi lang ako nandito. Paninigurado ko sa kanya. Nasa likod kami nila Lola, Judah at Axel, silang tatlong nag-uusap kung anong pwede pang gawin. Napadaan kami sa tatlong mga teenager na babae. Ang gwapo ng dalawang kasama ni Lola. Rinig kong bulungan ng tatlong babaeng teenager. Oo nga, sayang si Mr. Pueblo, may asawa na.
Yung isang sikat na car racer yun, di ba? Tukoy nila kay Axel. Oo, iba talaga pag mayaman ano? Sana kapag nakalabas ako dito, makahanap din ako ng mayaman. Masayang sabi pa ng isa. Nagtatawanan sila ng may isang batang babae ang dumaan sa gilid nila. Uy, si Juliet oh, turo sa kanya ng isa. Agad nila itong nilapitan. Ikaw Juliet, gusto mo ba magkaroon ng asawang gwapo at mayaman? Tanong ng isa sa mga ito pero patuloy lang na nakayuko ang batang tinawag nilang Juliet. Paano magkakaroon niya ng gwapo at mayamang asawa pag tanda niya? Eh di ba pinapagsamantalahan yan? Pati nga yung tatay niya ginamit siya eh. Singit ng isa sa kanila bago sila nagtawanan. Agad tumakbo ang bata kung saan. Hindi ko alam kung bakit pero sinundan ko siya. Tumigil sa isang punong malayo sa may playground nila. Bata, tawag ko sa kanya. Pero patuloy lang siyang umiiyak. Huwag ka na umiyak. Hindi naman totoo yung sinabi ng mga yun. Pag-aalo ko sa kanya para patahanin siya. Nakakadiri na po ako. Tama sila. Sabi niya na nagpaantig sa aking puso. Hindi naman sa ganun. Hindi na natuloy ang sasabihin ko na tumakbo na to palayo. Agad na muo ang galit sa puso ko. Alam ko hindi tamang awayin ko din ang batang yun. Kanina pero kakausapin ko lang sila. Agad ko silang nahanap at nakita ko silang kausap si Judah. Ang gwapo-gwapo niyo po sir, sabi ng isa. Tumawa naman si Judah sa sinabi ng mga bata sa kanya. Salamat. Makangiting sagot niya dito. Pero sa tingin ko hindi kayo makakahanap ng katulad niya paglaki niyo. Singit ko sa kanila. Galit talaga ako dahil sa ginawa nila kay Juliet. Hey Sheila, huwag mong pagsilosan ng mga bata. Natatamang birot suway sa akin ni Judah. Bakit kayo ganun kay Juliet? Tanong ko sa kanila. Hindi ko pa din pinapansin si Judah. Nakakadiri po kasi siya eh. Sagot ng isa na lalo nagpainit ng ulo ko. Ano nakakadiri doon? Medyo tumaas ng boses ko. Hey, bata yan. Suway ni Judah sa akin. Napagsamantalahan po siya. Pati tatay niya, binaboy siya. Hindi po ba nakakadiri yon? Sagot pa ng isa sa akin. At talagang lalaban pa siya. Hindi ako nakapagsalita sa mga pinagsasabi nila. Kayo po Mr. Pueblo, mag-aasawa po ba kayo ng babaeng napagsamantalahan? Walang mali siyang tanong ng isa. Napayuko ako sa tanong nila kay Judah. Tahimik lang siya. Pero yung isang bata nang sumagot para sa kanya. Siyempre hindi. Gwapo't mayaman si Mr. Pueblo. Dapat sa kanya yung babaeng malinis, hindi mga babaeng nababoy na parang si Juliet. Sabi ng isa saka sila nagtawanan. Hindi ko kinaya mga pinagsasabi ng mga batang yun kaya umalis na lang ako doon. Kung hindi lang ako makakasuhan ng child abuse, baka kung ano pang nagawa ko sa mga yun. Sinikap kong hanapin si Juliet pero hindi ko na siya nakita. Hanggang sa tawagin na ako ni Belle dahil uuwi na kami. Nakita ko si Lola nakikipag-usap doon sa mga taga-foundation. Nakatayo sila sa may gilid ng van kasama si Axel. Dumungo ako sa pintuan at nakita ko si Belle na nakapikit at may earphones na sa tenga. Napatingin ako sa likod at nakita si Judah na nakatitig sa akin. Yumuko na lang ako. Padaan, sabi ko dahil nakaupo siya sa may unahan ng upuan. Ayoko nga. Pang-asar na sabi nito. Wala akong nagawa kung hindi dumaan sa kanya pero makakalagpas na sana ako ng hinila niya bewang ko kaya napakandong ako sa kanya. Judah, ano ba? Mihinang sabi ko. Agad akong umalis sa kandungan niya at umusod doon sa may tabi ng bintana. Naramdaman kong paggalaw niya at paglapit sa akin. Nakiliti at nagulat ako nang lumapit na naman ang labi niya sa tenga ko. Bakit ba kailangan pang ilapit yung labi mo sa tenga ko pag bubulong ka? May hinahon kong tanong. Natawa siya sa sinabi ko. Ang sungit naman ito. Sabi niya tagad humilig sa akin at bahagyang kinagat ang tenga ko. Tumigil ka nga please. Pakiusap ko sa kanya dahil anumang oras ay maaari na akong tumili. Nanahimik naman siya. Bakit ba lumalayo ka sa akin ngayon? May hinahong tanong nito. Naiilang lang ako, sagot ko pero sa may bintana pa rin nakatingin. Bakit ka naman maiilang? Tanong niya ulit. Paasa ka kasi, bulong ko. Hindi natatawang sabi niya. Narinig mo na naman? Gulat na tanong ko dahil napakahina lang talaga ng pagkakasabi ko. Alam ko medyo manhid ako Sheila pero hindi ako bingi. Sabi nito, napanguso na naman ako dahil wala talaga akong pwedeng maisekreto sa kanya. Kala ko ba gusto mong mag-work to? Make me fall Sheila. I'm giving you the chance to break the wall between us. Sabi nito saka mabilis na kinagat na naman ang tenga ko. Napanguso na naman ako dahil wala talaga akong pwedeng maisekreto sa kanya. Kung itong red na lang kaya, tanong ni Belle sa akin. May pupunta siyang Christmas party ngayon kaya naman busy siya sa pag-aayos. Okay na yung black? Mas magating na ng black sa gabi. Sabi ko habang nakaupo sa kama niya at pinagmamasdan siya. Nandito kami ngayon sa bahay nila dahil dumalaw si Lola sa parents nila Judah.
Sino naman ang kasama mo? Huwag ka masyadong iinom doon, magagalit na naman ang kuya mo. Sabi ko pa sa kanya na may pag-aalala. Si Axel, Kuya Axel, nabubulol na sabi nito. Hindi ko namin pinansin at tumangundango na lang. After nito, uuwi na ba kayo ni Lola? Tanong niya pa sa akin para ibahin din ang usapan. Sabi niya dito daw muna siya matutulog. Sagot ko. Di sumabay ka na sa akin, hahatid ka na lang namin ni Kuya Axel sa bahay niyo. Question niya. Hindi na, susunduin daw ako ni Judah dito. At saka may pinabibigay si Lola na dessert para kila Mami. Ihahatid muna namin yun. Kwento ko pa sa kanya. Okay. Tanging nasagot niya na lang dahil busy siya sa pag-aayos. Magkasunod na dumating si Axel at Judah. Sinundo niya si Belle at umalis na sila kaagad. Bumati lang sandali si Judah sa parents niya at nagpaalam na din kami. Naiwan din si Lola doon. Sheila, baby, namiss kita. Salubong nang yakap sa akin ni Mommy pagkapasok namin ni Judah sa aming bahay. O Judah, iho, bati niya kay Judah at nakipagbeso pa dito. Good evening po ma. Magalang na bati ni Judah. May kausap na business partner ang daddy niyo sa my dining. Umakyat na muna kayo sa sala sa itaas. Ilalagay ko lang ito sa kusina, sabi ni Mommy sa amin. Sige po, sabi ko't niyaya sa Judah paakyat. Naabutan namin doon si Ate Celeste na nanonood ng TV. Si Francine ate, tanong ko. Sleeping, tamad na sagot nito habang nakatuon ng atensyon sa TV. Pero napaayos siya ng upunan na nakitang nasa likod ko. Oh Judah, nandito ka? Na-amaze na sabi niya. Yeah, tamad na sagot ni Judah sa kanyang saka ko hinila pa upo. May gusto ka bang inumin? Tanong ko kay Judah. Umiling-iling lang ito. Paggamit na lang ng CR, sabi nito. Sige, doon na lang sa kwarto ko. Sabi ko hinatid ko siya doon at bumalik sa sala. Ang gwapo talaga ni Judah, sabi ni ate sa akin. Nginitian ko lang siya dahil doon pero napawing ngiti ko sa sumunod na sinabi niya. And you don't deserve him. Mapanuyang sabi niya sa akin. Ate, mahinahong tawag ko sa kanya. A girl like you, Sheila, don't deserve the best. You deserve nothing because you are a trash. Madiing sabi nito. Then who deserve Judah? Ikaw? Mapanuyang tanong ko. Nagkibit balikat to. Sa tingin mo, paano na yan tanong nito? Asawa ko na si Judah ate, madiing sabi ko. Madali lang mang-agaw Sheila, nakangising sabi nito. Hindi ko napigilan ang aking sarili at agad lumapit sa kanya at sinampal siya. Hindi siya agad nakapag-react. How dare you? Sigaw nito't mabilis na hinatak ang buhok ko. Rinig na rinig kong sigawan namin ni ate. Agad ko narinig na nagkakagulo silang umakyat para awatin kami. Naramdaman ko agad ang paghahawak ni Judah sa akin upang ilayo kay ate. Nang tuluyan na kami na paghiwalay ay nagulat ako na nakatanggap ako ng isang malakas na sampal mula kay Daddy. Daddy! Umiiyak na tawag ko sa kanya. Agad humigpit ang pagkakahawak ni Judah sa akin. Tahimik kami dito pag wala ka Sheila. Sana hindi ka nalang nag-abalang pumunta dito. Wala kang dulot sa pamilyang to kung hindi puro kahihiyan. Mahinahon pero madiing sabi nito. Agad akong tumingin sa paligid. Nasa hagdan ng mga tingin kong kausap ni Daddy kanina. Nakantingin ito sa amin na parang dismayado. Si Mommy ay nasa likod ni Daddy. Mommy! Umiiyak na tawag ni Francine kay ate at tumakbo to. Galing ito sa kwarto niya, tingin ko'y nagising ito dahil sa ingay. Mahigpit niyang niyakap si ate pero agad siyang bumaling sa akin. Bad ka! Inaaway mong mami ko! Sabi niya sa akin. Umalis ka na Sheila. Huwag ka na din mag-abalang pumunta dito. Hindi namin kailangan ng presensya mo. Tunay ngang malas ang isang puta. Mapanuyang sabi ni Daddy habang umiiling-iling pa. Agad ako nagulat na binitawan ako ni Judah at hinarap si Daddy. Mawalang galang na po Mr. Gordon. Hindi naman po atang tamang pagsabihan niyo ng ganyan ang asawa ko. Lalo't lalong nandito ako, sabi ni Judah. At huwag po kayong mag-alala, hindi ko siya hayaang pumunta dito. Lalo na kung ganyan din lang ang gagawin niyo. Sabi niya dito at saka ko hinila palabas. Tahimik lang kami sa buong biyahe ni Judah. Ayoko pa din magsalita tungkol sa nangyari sa bahay. Pinaglalaruan ko ang aking mga daliri dahil sa kaba. Sana hindi nag-ibang tingin ni Daddy kay Judah. Sana hindi siya magalit dito. Okay na sa akin lang siya galit. Huwag na sanang madami pa si Judah. Akin na nga yan. Sabi niya at nagulat ako nang kinuha niya ang kaliwang kamay ko at pinagsiklop ang daliri namin bago niya mahigpit akong hinawakan. Huwag na Judah. Mahirapan ka mag-drive. Sabi ko't babawiin ko sana pero hinila niya ito kaya nasubsob ako sa dibdib niya. Agad niyang inikot ang kamay niya sa likod ko para hindi ako makaalis sa pwestong yon. Bakit ba? Naguguluhang tanong ko. Amuyin mo na lang yung dibdib ko. Mabango naman yan eh. Natatawang sabi niya.
Pero Judah, nagdadrive ka? Pagtangging sabi ko. Kunwari pa to. Natatawang sabi at pangaasar niya. Mamaya na lang sa bahay. Sabi ko na kalaunan ay kinagulat ko din. Narinig kong halakak ni Judah. Silly girl. Sabi nito't umiling-iling pa. Agad akong umayos ng upot, tumingin na lang sa may bintana. Napakatanga mo, Sheila. Pagkadating sa bahay, agad akong dumiretso sa kwarto para maglinis ng katawan. Wala si Lola kaya sa kwarto ko na lang siguro ako matutulog ngayon. Saan ka pupunta? Kulat na tanong ni Judah. Sa kabila, sagot ko. At bakit? Nakataas kilay na tanong nito. Wala naman si Lola, nakayukong sabi ko. Hindi naman tayo matutulog ngayon, nakangising sabi nito. Hindi kita patutulugin ngayon. Sabi niya na may halong pang-aasar. Ano? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang hinila niya ako pababa sa may sala. Agad niya akong pinaupo sa may sofa. Dito natin gagawin? Nihiyang tanong ko. Narinig ko kaagad ang pangising niya. Dahan-dahan siyang yumuko habang nakatayo sa harapan ko at agad tinukod ang magkabilang kamay niya sa may sandalan ng sofa. Pipikit na sana ako dahil parang hahalikan niya ako nang biglang magsalita to. Anong gagawin, Sheila? Nakangising panghamon niya sa akin. Wala. Kinakabahang sagot ko. Bakit ayaw mo ba dito gawin? Pang-asa na tanong niya ulit. Ang alin ba kasi? Naguguluhang tanong ko. Ewan ko sa'yo, ikaw yung nagtanong sa akin dyan sabi nito. Sabi mo kasi hindi tayo matutulog. Dere-derechong sagot ko. Kaya nga, sagot niya. Bakit dito? Baka may makakita, hindi ko natuloy ang mahinang pagbulong ko sa kanya na bigla siyang tumawa. Ano naman kung may makakita sa atin dito? Hindi tayo matutulog kasi magmo-movie marathon tayo. Pag-iisip nito, natatawang sabi niya sa akin. Napatingin ako sa may harapan, doon ko nakita na bukas ang DVD player at may popcorn pa sa may maliit na mesa. Patuloy na siya sa pagtawa sa akin kahit nasa tabi ko na siya. Hindi na lang ako nagsalita dahil sa sobrang kahihiyan. Napahiyaw ako nang bigla niya akong hinila. Amoy mo ng dibdib ko. Sabi niya at pinasubsob na naman ako sa dibdib niya. Paano ako manunood? Tanong ko. Nagulat ako nang agad siyang tumayo. Hinila niya din ako patayo. Humiga siya dito at agad tumingin sa akin. Tara na, yaya niya. Anong tara na? Tanong ko. Agad niya akong hinila kaya naman nakadapa na ako sa ibabaw niya. Nakapulupot ang dalawang braso niya sa bewang ko habang nasa itaas niya ako. Diba? Natatawang sabi niya. Napapikit ako dahil sa posisyon namin ni Judah. Sana lagi na lang kaming ganito. Sana lagi na lang siyang ganyan. Sana mahalin din niya ako. Nakadalawang movie lang kami na agad akong dinalaw na antok. Kaya naman sa ganung posisyon na lang ako nakatulog. Nagising ako dahil sa ginagawang paghaplos sa aking buhok. Hindi agad ako dumilat at nakaramdam sa aking paligid. Kala ko panaginip lang pero nandito pa din ako sa ibabaw ni Judah. Unan-unan kong dibdib niya samantalang siya naman ay marahang hinahaplos ang buhok ko. Magkukunwari pa sana kung tulog nang magsalita ito. Madaya ka, tinulugan mo ko, sabi nito. Pero hindi ko alam kung alam ba niyang gising na ako o kausap niya ako kahit tulog pa ako. You don't deserve something like that, mahinang sabi nito. Your dad is so cruel and I bet mas grabe pa ako sa kanya nun. Bulong nito. He needs to see that there is something special about you. Dugtong niya na nagpapalaglag ng luha sa aking mga mata. Sunod-sunod ang paglaglag nito kaya naman hindi maiwasang mabasa akong damit niya. Oh my God! Naglalaway ka? Mahinang tawa niya. Agad akong tumingala sa kanya tagad lumaki mga mata niya sa gulat. Gising ka? Gulat na tanong niya. Tumango-tango lang ako. Bakit ka umiiyak? Tanong niya habang tinas niya ang isa niyang kamay para punasan ang luha ko. Pinaiyak mo kasi ako, sabi ko. Hoy, wala akong ginagawa sa'yo ha? Laban niya. Nanatili ang katahimikan sa aming dalawa. Tiningnan ko lang siya sa kanyang mata. May gusto akong makita doon. Pero kahit sobrang tagal kong titigan ng mga mata niya ay hindi ko makita ang gusto kong makita. Kaya naman dahan-dahan ko nilapit ang labi ko sa kanya. Kasabay na paglapit ko ng aking muka ay pag-akyat din ng kamay niya sa aking batok. Agad kong naramdaman ng labi niya. Hindi agad yun gumalaw. Pero kalaunan ay dahan-dahan. Nang nakuha ko ng sagot kagaya ng ginawa niya, ay agad ko din yung pinutol. I felt it, Judah, sabi ko. Gaya-gaya ka ha? Natatawang sabi niya. Then, what did you feel, Sheila? Mapanghamong tanong niya sa akin. Mahal mo na daw ako, lakas na loob na sagot ko. Agad kumurbang mapang-asar ng ngiti sa kanyang labi. Baka nga, pagsang-ayon niya. Dahil sa gaganaping Noche Buena bukas ay napagpasyahan naming mamili sa supermarket. Karaniwan ay mga kasambahay ang gumagawa nito pero dahil nandito si Lola ay kami na ang bumili. Basta madaming grapes ha?
Paalalang sabi ni Belle. Kumunot ang noo ni Judah dahil sa na-request ng kapatid. Di ba kapag bagong taon lang kailangan ng prutas na bilog? Tanong ni Judah sa kapatid niya, kagad na napairap si Belle dahil dito. Araw-araw kailangan ng prutas. Ibig sabihin pag bagong taon ka lang pwedeng kumain ng prutas? Hindi ba pwedeng trip kong kumain ngayon? Inis na sabi nito sa kanyang kuya. Natawa na lamang ako at saka napailing. Dahil dito'y kaagad siyang nilapitan ni Judah at nagsimula na naman silang mag-asaran. Nilapitan ako ni Lola kaya naman nawala sa kanilang aking atensyon. Ano pa bang kailangan natin, Iha? Tanong niya sa akin. Kaagad kong tinignan ang listahang hawak ko at ang loob ng cart namin. Kompleto na po tayo sa mga ingredients, Lola. Baboy, isda at manok na lang pong kulang. Sagot ko sa kanya. Okay, sabi nito at napatango-tango. Nakasunod lamang ako sa kanilang tatlo. Panay pa din ang asaran ni na Judah at Belle. Basta kuya, regalo ko ha? Sabi ni Belle dito. Sinimangutan siya ni Judah. Ang laki-laki mo na, magpaparegalo ka pa? Pangaasar nito sa kapatid, kaya naman muling humabang nguso nito at napasimangot. Bakit? Sabi mo nga noon na akong baby mo, di ba? Malungkot na sabit pangungonsensya ni Belle sa kapatid. Nagulat ako nang agad na lumapit sa akin si Judah at inakbayan ako. May bagong baby na ako, natatawang sabi nito, kaya naman uminit ang pisngi ko. Imbis na magtampo'y humalakhak pa si Belle. Ew! Ang corny! Natatawang pang-asar nito sa kanyang kuya. Corny ka dyan. Sagutan pa din sila ng sagutan nang lumapit sa amin si Lola. Hindi pala tayo nakakuha ng mansanas? Sabi nito. Agad kong tinanggal ang pagkakakbay sa akin ni Judah. Ako na lang po yung kukuha. Pagpipresent ako saka mabilis na tumakbo, palayo sa kanila. Pumunta ako sa fruit section. Tanga-tanga? Inis na sabi ko sa aking sarili. Hindi ko man lang pala natanong kung ilan at saka wala akong dalang basket o cart. 6 na lang muna. Pagkausap ko sa aking sarili at saka sinuring mabuting mga mansanas. Shucks! Hiyaw ko ng isa-isa itong gumulong sa sahig. Isa-isa ko yung pinulot na may biglang tumulong sa akin. Always clumsy Sheila. Mapang-asar na sabi nito. Lalaki ang mata ko nang marinig kong pagtawag niya sa akin. Agad akong tumingin at ganun na lamang ang gulat ko nang makita kong sino yon. Elijah! Tawag ko sa kanya, saka siya kaagad na niyakap. Shit girl, nilamog mo yung mga mansanas. Natatawang sabi nito saka ko ginantihan ng yakap. Namiss kita, sabi ko habang nakayakap pa din sa kanya. Sino bang umalis na hindi nagpapaalam? Panunuyan tanong niya sa akin. Biglaan kasing pag-uwi namin dito, nakangusong sabi ko. Kahit pa biglaan, best friends tayo, nakakapagtampo. Pagmamaktol na sabi nito. Si Elijah ay anak ng isa sa mga naging doktor ko noon nung pinagamot ako sa US. Sa bawat check-up ko'y palagi siya nakabuntot sa daddy niya noon. Kaya naman lahat ng tungkol sa akin ay alam niya. Naging matalik ko siyang kaibigan dahil katulad ng daddy niya, inalagaan niya din ako. Kamusta ka na? Tanong ko. Eto, doktor na din. Iniiyakan pa din namang girls. Natatamang sabi niya. Ang yabang mo, pangasar ko sa kanya. Kailan ka dumating? Tanong ko pa. Last week lang, sagot niya. Sa Davao ako magpapasko and after babalik ako ng US. Dugtong na sagot pa niya. May itatanong pa sana ako nang biglang may nagsalita sa likod namin. Tutulong lang magpulot, kailangan may yakap pa sa asawa ko. Mapano yan tanong ni Judah kay Elijah. Agad akong bumitiw sa yakap kay Elijah. Tinitigan ako ni Judah habang nakahalokip-kip siya sa harapan namin. Hindi ko alam kung bakit ako natatakot na ganito pero parang feeling ko kasi may nagawa akong kasalanan. Judah, kaibigan ko, si Elijah. Pagpapakilala ko. Umirap si Judah. Kahit kaibigan, kuya o kahit ano pa yan Sheila, wala akong pake. Ang sakin lang, akin ka. Kaya ako lang pwedeng yumakap sa'yo. Maliing pagpapaintindi niya. Alam ko hindi tamang kiligin sa panahong ito, pero kinikilig talaga ako. Calm down bro, sabi ni Elijah pero agad siyang pinutol. We're not brothers, so don't call me bro. Sabi nito kay Elijah. Agad siyang lumapit sa akin. Tara na, sabi nito tinila ako. Nice meeting you again Elijah. Sigaw ko habang hila-hila ako ni Judah. See you soon Sheila, nakangiting sabi niya habang kumaway pa. See you. Hindi ko na natuloy ang pagpapaalam ko na bigla akong hinarap ni Judah at sa kanya inangkin ang buong ang-angking labi. Hindi ako nakapag-react dahil sa gulat. Wala nang soon baby, sabi nito saka ko'y nila palayo. May LQ? Natatawang asar ni Belle sa akin nang mapansin niya nakasimangot na naman si Judah at hindi ako masyadong pinapansin. Kanina ako makahalik, tapos ngayon hindi na niya ako pinapansin. Judah,
Patulong naman sa pabukas ng mga delata, sabi ko. Sinusubukan kong kausapin siya dahil natatakot na akong bumalik ulit kami sa dati. May can opener, Sheila. Sabi nito habang hindi tumitingin sa akin. Kumakain lang siya ng prutas sa kitchen counter samantalang kami nila Lola at Belle ay busy sa paggawa ng dessert. Malaki kasi yung lata ng fruit cocktail. Pagrarason ko. Di humingi ka ng tulong sa Elijah mo, Sheila. Panuno yung sabi nito. Agad ako napangiti. Nagsiselos ka ba? Natatawang tanong ko. Of course not, sabi nito. Di sige, ako na lang. Sabi ko't bumalik sa ginagawa ko. Sinusulyupan ko lang si Judah pero napagtatamang mga mata namin na inirapan niya lang ako. Sheila, palit tayo. Ako dyan sa salad. Ikaw sa Grahams. Sabi ni Belle. Sige. Papapakin mo lang yung condense Natatawang sabi ko. Inirapan niya lang ako at saka tumawa. Parang last Christmas lang tayo din na magkakasama sa US. Sabi ni Belle. Ngumiti lang ako. Nakangiti kong sinulyapan si Judah pero inirapan niya na naman ako. Gusto mong itry, Judah? Tanong ko pero hindi niya ako sinagot. Hay nako, alam mo bihira lang sa mga lalaki ang mahilig tumulong sa paggawa ng dessert. Ang gusto lang kasi nila kumain. Natatawang sabi ni Belle. May kakilala ko mahilig gumawa ng dessert. Kaibigan ko siya sa US, kuwento ko. Oh, sino? Bakit hindi ko kilala? Tanong ni Belle. Si Eli. Hindi ko na natuloy ang pagbanggit sa pangalan ni Elijah nang mapatingin ako kay Judah. Tumayo ito't lumapit sa likod ko. Agad ko namang naramdaman ng labi niya sa tenga ko. Isang banggit mo pa sa pangalan ng kaibigan mo. Magkukulong tayo sa kwarto buong araw.